Baste Duterte calls on lazy Marcos to resign. Alam niyo, napansin ko lang sa mga Duterte nung hilig nila maghamon ng resign. Hilig nila maghamon ng resign. Diba nung si Digong nung nakaupo, lagi siyang nagsasalita na, kung hindi ko magagawa to, I will resign. Mga ganun. Or kung hindi ko magagawa yan, I will resign. Nag-resign ba siya ever? Kahit hindi niya nagawa yung mga dapat niyang gawin, nag-resign ba siya? Diba? Parang hindi naman. And ito, si Baste is kind of repeating yung same line. Parehong linya. No? Panoorin natin to. Maaanghang na mga salita ang binitawan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na Leaders Forum Contra People's Initiative sa Davao City kahapon, January 28. Tinawag niya itong tamad, kulang sa habag at pinuna ang paglaban ng Administrasyong Marcos kontra kriminalidad at iligal na droga sa bansa. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Hindi ko naiintindihan kung saan nila hinuhugot itong mga pinagsasabi nila. Ilang self. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung magsha-shoutout sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ireland and Belgium, pwede kayo magpadala ng mga remittances sa Pilipinas. Gamit ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo pa account details dyan. At pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, makakuha na karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sorry hindi ko naiintindihan kung saan talaga nila hinuhugot yung mga pinagsasabi nila. Totoo lang. Kasi, mababa ang inflation. Di ba bumaba ang inflation to 3.5 noong December? Mababa ang inflation rate. Bumaba ang unemployment. Bumaba ang poverty rate. Ano pa ba? Tumaas ang investments sa Pilipinas. Of course, may mga issues here and there, 'di ba? May mga issues here and there. Pero hindi siya nagpapatuloy, nalalagyan na nasusolusyonan siya. So hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila, lalo na nung mga DBS na mga balahurang supporters, Duterte balahura supporters. Hindi ko naiintindihan yung pinanggagalingan kapag sinasabi nila na yung administration is oppressive, etc., etc. Hindi kaya sa pananaw lang nila oppressive kasi hindi nila nakukuha yung gusto nila? Parang ganun eh. Or, tao dito. I don't want to say mas believable kasi parang hindi naman siya ganun ka-believable. Pero it seems, mga konsyero, kung meron mang partido who is looking after the self-preservation of their political career, it's really yung kabila kasi sila yung nasa fringes eh. So hindi ko naiintindihan pag sinasabi nila na oppressive, inuuna ang politika, what have you. Ulitin nga natin yung sinabi ni Baste. Things that he is causing. Ayun pa. Si Presidente daw ang cause. How? Paano naging si Presidente ang cause ng mga to? Hindi ko naiintindihan. Of course, there are causes. Di natin alam kung si Presidente ba ang cause ng smuggling? Si Presidente ba ang nagpapasok ng drugs sa Pilipinas? Para sabihin na ganyan? And by the way, take note, matagal na ko na rin kinukwento to. Mas marami pang huli ngayon ng drugs kumpara nung panahon ni Digong.
And si Digong pa, yung merong tutok sa kampanya laban sa droga. Paano? Anyway. Is causing is oppressing the people. Maumago na. Kay giuna niya ilahang politika. Ilahang self-preservation sa ilang politika. Self-preservation sa politika. Wala naman nakaupong mayor sa... Tingnan nyo simula kongresista hanggang sa mayor, Duterte lang. Ilang taon na yan? Meron ba umupong iba? First district, puro Duterte. Mayor, puro Duterte. Sinong na iniisip ang self-preservation dyan? Wait lang Wait lang. Wa nila giuna ang trabaho. Naniniwala si Baste na ang tunay na layunin ng People's Initiative ay ang mapanatili sa kapangyarihan ang mga Marcos. Sa huli, hinamon nito ang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Kabilang Parang parang nasa kanila lang yung monopoly ng pagmamahal sa bansa. Yung nakakainis sa drama nila doon sa propaganda nitong kabila. Dati mga dilawan ng gumagawa nito mukhang inangkinan nila. Parang sila lang ang may nasa kanila lang ang monopoly ng pagmamahal sa bansa. Parang ganun. Sila lang ang may karapatan magmahal sa bansa. Tapos kapag hindi mo sinunod yung gusto nila, hindi mo na mahal ang bansa. Ba't ganun? Di pa pwedeng pare-pareho lang tayong nagmamahal sa bansa? Hindi nyo lang gusto yung strategy? Ayaw nyo lang nung strategy na ginagawa ngayon? Parang sila lang ang pwede Hindi naman pwede. Huwag naman ganun. Lahat naman tayo nagmamahal sa Pilipinas. Baka hindi nyo lang gusto yung pamamalakad ngayon. Dahil hindi kayo yung nakapoder. Natataranta kasi sila sa ICC. Nagsalita na si Presidente, ilang ulit na. Di ba yung pa ba matanggap yun? Kailangan niya pa ba ng mas mabigat na assurance? Anong assurance ang hinihingi niyo? Sige nga. Matilde Transfiguration, salamat po sa inyo super chat. God bless po. Ano ba bang assurance ang hinihingi niyo? Ilang beses na sinabi ni PBBM na hindi makikipagtrabaho ang kanyang gobyerno sa ICC. Kung gusto nilang pumunta dito, pumunta silang turista. Pero kung i-expect nila na makikipagtulungan ang gobyerno ng Marcos sa ICC, forget it. Forget it. Ganon. Nakakainis talaga yung feeling na parang sila lang talaga may pagmamahal sa bansa. Totoo lang, promise. Parang kapag hindi ka kasama sa grupo nila, hindi mo mahal ang Pilipinas. Kayo nga tong kating-kating makipagtrabaho sa China. Hindi kaya parte to ng gray zone tactics ng China. Di ba napag-usapan na natin yan one time. Na gumagamit ng mga politiko sa kung sino yung target na bansa ng China, gumagamit ng mga politiko. Pinopondohan nila para maging unstable yung gobyerno. Hindi natin alam. Baka lang. Naisip ko lang naman. Pero di tayo sure. lang sa mga dumalo sa isinagawang aktibidad ang ilang lokal na opisyal sa Mindanao at mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero hindi inaasahan ang naging pagdalo ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagtitipon. At nais ko pong sagutin kung bakit ako
naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. Sa kanyang talumpati, Bakit binili ka ba? Tinatry ka bang bilhin? Ang weird ng development na to, guys, ha. Sa totoo lang, ang weird ng development na to. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi, wala namang connect si Vic Rodriguez sa mga Duterte, eh. Wala siyang connect. Maski noon pa, maski nung, even before nung campaign, wala siyang connect sa mga Duterte. It's always been Bongbong Marcos, di ba? Pati nga dun sa apela niya sa Supreme Court, dun sa kanya election protest. It's always been Bongbong Marcos. So, what's connecting him now? What's the intention here? Ang naririnig ko, chismis lang naman. Chismis lang. Ang naririnig ko lang naman. Tatakbo daw kasing senador. Yun ang chismis. Chismis lang, ha? Kasi ulitin ko lang yan, chismis. At I don't know. Hindi natin alam kung ano talaga yung dahilan niya, kung bakit nag-over the bakod. Yun. Pero, yun yung naririnig kong kwento-kwento. Kung tatakbo man siya na senador, o di karapatan naman yan. Wala namang masama doon. Hindi lang natin alam kung susuportahan ba siya ng DDS, number 1. Kasi nanggaling nga siya sa poder ng Marcos. For sure, hindi na siya suportahan ng mga hyper loyalists. Siyempre. So, ang weird lang nung biglang appearance siya dito, no? Parang soft opening. Parang nagpa-soft opening siya ng sarili niya kung saan siya pupoder sa 2025. Ayan, tuloy natin. sinabi nito sa publiko na huwag ipagpalit ang kanilang pirma para sa kaunting salapi. Si dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sinabing ginagamit ng kasalukuyang speaker na si late 1st District Representative Martin Romualdez ang People's Initiative para sa pansarili nitong interes. Dahil sakali umanong tumakbo si Romualdez sa pagkapangulo, ay tiyak na hindi ito mananalo. Kaya ganito na lang anya ang kanyang kagustuhan na maisulong ang PI upang gawing parliamentary form ang pamahalaan at makaupo siya sa na hinuhugot yan, yung mga kwentong ganyan. Pagtitiyak naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi sila titigil na ipaglaban ang demokrasya ng bansa. Diyos ang aming saligan, serbisyo publiko. Okay. Edi nasa inyo na uli ang nasa inyo na ang corona. Inyo na ang corona. Grabe sila, no? Iba ngayon talaga ang political climate sa bansa. As in, masyadong mainit. Alam nyo, nakakatakot dito. Sigurado ko, in one way or another, damay na naman tayo mga maliliit. Tayong mga kapag nga daw nag-aaway mga elepante, ang naaapakan yung mga damo. Tayo yung damo. Isipin nyo na lang, mga kotsero, kung merong potential investor, foreign investor, anong sabihin? Ayoko na mag-invest sa Pilipinas, magulo yung politika dyan. Nag-aaway yung Duterte tsaka Marcos, grabe. Ano ba naman niya? Diba? Sinong talo? O di tayo. Tayo yung talo. Ganun lang kasimple yun. Kaya, ewan ko kung bakit. Nag-umpisa lang to sa tambaloslos eh. Tapos ngayon, ganito na. All out war na ng dalawang malalaking kampo. Pangit, men. Pangit. Kasi tayo ang kawawa talaga dito. Tayo, nakikiasar-asar lang tayo dito. Nakikirari-rally tayong ganyan. Pero at the end of the day,
How does this appear sa mga potential investors sa bansa? Merong gulo, merong what have you, hindi stable. Ayoko dyan, hindi stable ang Pilipinas. Wag na lang mag-invest. Baka mahirapan tayo magtayo ng negosyo kasi yung politika unstable eh. Baka magpalit-palit ng policies. 'Di ba? So kawawa tayo. Tayo yung mahihirapan dito, guys. Hindi sila. Sila may 51 billion na sila. Wala tayo nun, guys. Huwag nyo kalimutan, wala tayong 51 billion. Oh. Yung iba, may 600 something million na. Wala tayo nun. So, good luck sa atin. Pero alam nyo, mga kochero, ang nakakatawa dito, di nagaganyan, nag-ano nga si Baste, kung ano sinasabi. In fact, sinabi pa nga ni Baste sa isang interview, sa isang balita, na-quote si Baste, sinabi niya, kung sakaling pag-initan man daw siya ng gobyerno, magtatago na lang daw siya abroad. Yun ang sabi niya. So alam niyo naman pala na ginagawa niyo yung mali. Alam niyo naman pala na yung ginagawa niyo yung mali, pero ginagawa niyo pa rin. Okay, sige, fine. Kaya na nga, so bumira na nga si Baste kay PBBM, Siyempre, itong si VP. Oh, yan, to the rescue ang ate, Ate niya to eh. To the rescue ang ate. Siyempre, ayaw niyang madama yung kapatid niya sa gulo. Anong sinabi niya? Hindi, it's brotherly love. Mahal lang ako ng kapatid ko, doon nang gagaling yan. It's brotherly love. Ito yung kanyang buong statement. I have not spoken to my brother about his remarks on President Ferdinand Marcos Jr.'s resignation. I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love. Brotherly love daw, guys. Coupled by the sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I'm receiving from some sectors within the circle of the President. Gayunpaman, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri, at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in a pandemonium. Wow, pandemonium, big word. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. Uunahin ko ang Pilipinas. Yan ang sinabi niya. So ano pong comment nyo sa sinabi ng kapatid nyo? Haba ng statement, walang comment doon sa sinabi ng kapatid. So do you agree with the statement of your brother? Yun lang naman. Yun lang naman ang tanong ko. Nag-a-agree ka ba sa sinabi ng kapatid mo? Kasi ang daming sinabi ni Bibi Sara dito eh. Tungkol sa kanya. Pero yung comment niya tungkol sa sinabi ng kapatid niya, meron po ba kayong masasabi dyan? Kasi ang sinabi lang niya, magtatrabaho ako kahit mahirap ang trabaho ko, maraming umaatake sa akin, etc. etc. Magtatrabaho ako, hindi ko iiwanan to hanggat hindi ako pinapaalis ng Pangulo. Okay, hindi naman po kasi yun yung question. Ang question po kasi, nagsabi po ang inyong kapatid na, sana yun?
Nagsabi po ang inyong kapatid na you are lazy and you have no compassion. Mr. President, if wala kay gugma ug aspiration sa imuhang nasod, resign. So do you agree, VP, sa mga sinabi ng kapatid mo? Kasi ang sabi niya, pahayag tungkol sa panawagan ng pagbibitiw ni President Marcos Jr. So in English, a statement about the call for the President to resign or for President Marcos Jr. to resign. So ano po ang inyong statement tungkol sa panawagan na pag-resign ni President Bongbong Marcos? Wala eh. Ang sinabi nyo lang, kayo ang hindi magre-resign. Yun lang sinabi niya. Hindi siya magre-resign unless paalisin daw siya ni PBBM. Ito matindi. Buti pa si VP Sara pinagtanggol yung kapatid, di ba? Buti pa si VP Sara pinagtanggol yung kapatid niya. Ano i-expect nyo kay Senator Amy? Wala, nga. Nakita pa siya dun sa rally. Hindi nga maglabas ng statement eh. Dito ako ngayon, sobrang disappointed kay Senator Amy. Kapatid mo yan. Alam nyo, mga kutsero, itong pamilya nila Senator Amy, PBBM, si Irene, si Madam Imelda, yung apat na yan. Sabihin na natin na wag na natin isama yung mga kamag-anak. Wag na natin isama yung mga pamilya. Kasi hindi naman sila damay sa mga kaso eh. Silang apat lang naman yung kinasuhan eh. Ilang kaso na pinagdaanan nitong mga to? 1,000 cases? More or less? Kasi ang kaso laban sa kanila eh. Si Senator Amy may special pang kaso sa kanya, yung dun sa tinorture daw tsaka pinatay. So I would expect, mga kutsero, at least sa kanilang apat, meron silang loyalty sa isa't isa. Kasi ang tindi nung pinagdaanan nila eh. Na-exile sila sa Hawaii. Diba? Exile sa Hawaii, pag-uwi ng Pilipinas, persecuted pa rin. Persecuted and prosecuted ha, mga kutsero. Minamaliit at kinakasuhan. Prosecuted eh. 1,000 cases in total. Tapos ngayon, nangyari. I would expect, eto pa nga siguro wishful thinking na lang sa akin to kasi syempre, di ko naman sila kapamilya. Pero, wishful thinking na lang. Huwag ka na lang mag-i-involve, di ba? Huwag ka na lang ma-involve dito sa dalawang rally na to. Alam naman namin na loyal ka sa mga Duterte dahil sinabi mo na yan. Pero dahil merong event na bagong Pilipinas, sana hindi ka na lang naging involved. Di ba? Sana wag na lang. Wala na lang comment, no anything, etc. etc. Tapos biglang nandun ka nung gabi. Pati si VP Sara actually, di ba nandun siya nung umaga? Tapos lumipad dun sa gabi. Ano ba talaga? I mean, saan kayo? Ito pang nakakatawa, mga kutsero. Hindi na nga nag-comment si Senator Amy doon sa insulto, pang-iinsulto ng ginawa ng Tatay Digong niya sa kapatid niya. Ito pa sinabi. Nakumbida kami sa bagong Pilipinas? Hindi ko nga maintindihan kung ano ang purpose doon at maghahakot ng sangkatutak na empleyado.
May overtime, may full day pay, may pagkain, may shuttle, asahan daw kung ano yung panggagastusin, i-reimburse. Nagtataka ako bakit ginagawa ito linggo pa naman at ano ba yung purpose? Kasi ang pagkakaalam ko, nailunsad na yung bagong Pilipinas. Tapos na yun eh. Bakit ilulunsad muli? Nalilito ako, parang nakakapraning yata. Mas nenervisin ka pag nag-show of force. Manang, sa palagay nyo, ano bang ginawa nyo sa Davao? Ano palagay nyo ginawa sa Davao? Hindi show of force? Tapos nagtataka ka, bakit ginagawa ng linggo? Linggo pa naman. Anong araw kayo nandan sa Davao? Di ba linggo? Prayer rally, kaya ganun. Ay, nawala. Uy, hindi ako mag-reply. Bakit? Sa SMNE ko ito nakuha eh. Tapos sinasabi nila, si Senator Amy daw yung tamang Marcos. Kung siya yung tamang Marcos, kasi, kaya lang naman sinasabi na siya yung tamang Marcos kasi siya yung kampi sa Duterte. Lang naman yun. Ang weird. It's so weird. Kasi mga kutsero, ulitin ko lang. Kaya nga inuna kong sabihin yung experience nila bilang pamilya. Magkakasama sila nung pinalaya sila ng Malacanang. Magkakasama sila sa exile. Magkakasama sila nung bumalik. In fact, nauna pa nga akong bumalik si PBBM, di ba? Naalala niyo yun. Nauna siyang bumalik. Sumunod itong pamilya nila. Napakarami na nilang pinagdaanan, mga kutsero. Dapat ang relasyon nila mas madikit pa sa kalamay. 'Di ba? Mas madikit pa sa tikoy o kaya sa sapin-sapin. Ganun, mas makunat pa sa kung ano mang kakanin. Bakit ganito? Hindi ko naiintindihan eh. Kasi this is not the traditional Filipino mentality. Tayong mga Pilipino, ano talaga tayo? Sinabi ko ito na isang araw. Tayong mga Pilipino, we're very family-oriented. Diba? Awayin tayo mga magkakapamilya, mag-aaway-away tayo, basta tayong pamilya. Bawa, si kapatid mo, dalawa kayong lalaki, magsuntukan kayo, walang problema yun, basta kayong dalawa nagsusuntukan. Pero pag merong ibang tao na bumugbog sa kapatid mo, isa-isa kayong lahat kayo sigurado re-rest back. Tapos sasabihin, wala kayong karapatan gulpin ng kapatid ko, ako lang. Ganon. Oo. Kay Senator Amy, hindi. Nandiyan yung difference in opinion, difference in politics, etc., etc. Walang problema doon, maiintindihan natin yun. But when at the very end, kapag may harap-harapan, binabalahura kapatid mo. Sa harap mo mismo, binabalahura yung kapatid mo, wala kang ginawa. Ang nakakainis dyan. Hindi, kasi di ba kumakalat daw, nagalit siya kay FL and everything. Alam nyo, kung ganun, hindi na interesado Pilipino dyan. Wala nang pakialam ang Pilipino dyan kung kanino kayo magkagalit. Kayo yan, pamilya nyo yan. Resolve it in your own family. Ayusin nyo yan sa pamilya nyo. Ewan ko lang, na-disappoint ako dito kay Senator Amy. Kasi, tanggalin na muna natin yung mga tanggalin muna si Martin, tanggalin muna si Lisa, tanggalin muna yung mga pali-paligid. Pero silang apat na lang. Sila na lang yung pamilya.
Sila na nga lang yung sinuportahan ng mga loyalista eh. Tapos paghihiwalayin pa nila. Paghihiwalayin nyo pa mga loyalista. Diyos ko. Ewan ko. Hindi ko naiintindihan. Kasi nga, siguro dahil it's not part of our culture, di ba? Hindi, wala sa kultura natin yung ganitong klase. Na hindi mo pagtatanggol yung pamilya mo. Hindi ko naman sinasabi na kung mali, i-tolerate niya. Hindi niya sinasabi ko. At least man lang, di ba? Magsalita ka. Sabihan mo man lang si Digong na, Tatay Diggs, businan naman ng konti. Dito ako sa harap mo eh. Di ba? Pwede naman yun eh. Imagine, 4 na lang kayo magkakapatid. 3 na lang pala. Tapos merong Amy na sabihin natin 4. 4 na lang kayo magkakapatid. Tapos ganito pa dramahan nyo. Tapos makahati pa ngayon ng mga loyalista dahil sa dramahan nyo. Ewan ko lang. Hindi ko lang alam kung susuportahan pa rin ng mga loyalista si Manang nito. Hindi ko lang alam. Pero ako I'm really disappointed. Sana bumawi itong si Manang sa mga loyalista talaga. Promise. Sana bumawi siya. Pero at this point, right now, what I'm saying is right now. Right now, ewan ko lang. So, let's see. But, I'm one of those people na disappointed kay Senator Amy. And sana makabawi siya. Sana. Kung ako yan, bawa lang yung kapatid ko, minumura-mura, inaakusahan ng kung ano-ano sa harapan ko. Alis na ako, walk out ako. Bahala kayo dyan. Tantanan nyo ako. Kita na lang tayo another time. Wag muna ngayon. Ede naman yun. Hindi ko alam nga ba't dikit ng dikit to si Manang kay kay Digong eh. Hindi ko alam ano meron sa kanilang dalawa eh. O baka baka father figure, hindi natin alam. Baka ganun. Father figure, kaya ganun. Tapos 'di ba may kumalat pa na yung si Doktora Badoy pala yung nag-message. 'Di ba lumabas yung totoong yung ni Maharlika, di Maharloka. Yung pinagkalat niya, wait, tinao nga sa Twitter. Kasi naalala niyo yun yung sulat daw na sinabi ni Maharlika na sinulat daw ni Senator Amy. Si pala yun? Galing pala yun kay Doktora Badoy. Hanapin ko lang. Kasi pinost ni Attorney Topacio. Pinost ni Attorney Topacio. Ano yun? Yun. Nakasave na lang siya sa aking sa aking phone. Ito. Yan. Ba't yan, di ba? Kay Doktora Badoy galing. Yung ito yung pinag-aanuhan ni Maharlika. Na sinabi niya na na traidor daw si PBBM sa bayan, traidor sa konstitusyon, traidor sa pamilya, hindi ko na siya kilala, higit na hindi maaaring anak ng ama ko. Sabi ni Doktora Badoy, in our small GC, Amy Marcos posted this January 25, then deleted immediately. Yan. No. Di pa nagko-comment si Senator dyan. Sana mag-comment din siya dyan. Kasi, di ba? Kailangan malaman natin yung totoo. Di kasi natin alam, baka mamaya ginagamit lang siya ng mga kontra kay BBM, di ba? Ay, wala. Di natin alam eh. Pero one thing is for sure. Si Senator Amy ay super ate ng pangalawang pangulo.
Yan, sure na yan. Wala nang question mark dyan. That means it is sure. Ay, no. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Okay? Pa-follow tayo dyan. Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Alright? So bye everyone. See you tomorrow. Bye.